Hi mommies, it's me, Midwife Russia, and welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang dito, don't forget to like, comment, and subscribe para updated ka sa mga videos ko. Today, pag-uusapan natin kung paano maghanda sa normal delivery kahit ikaw ay takot. Kaya stay tuned hanggang dulo. Alam mo, madalas ko ito naririnig sa mga buntis. Ma'am, natatakot pa ako manganak at baka hindi ko kayanin. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin kung paano mo paghandaan ang normal delivery kahit takot ka. Gusto kong ma-feel mo na kaya mo and that birth can be a beautiful experience. Una, yung takot. Normal talaga yan. Alam niyo mga mamis, tandaan niyo, normal talaga ang matakot, lalo na sa mga buntis. Minsan, takot sa hindi alam or trauma from past experience. Pero, gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa. Kahit kaming mga midwife, naiintindihan namin yung takot na yan. Kaya, importante, paghandaan mo hindi lang sa katawan mo, kundi pati sa isip at sa puso mo. Pangalawa ay mental preparation. Iyon ang unang laban. Naalala ko dati may isang first time ma'am na sobrang kabado. Kaya ang sabi niya sa akin, ma'am baka sumigaw ako sa sakit. Kaya ang advice ko sa kanya is huminga lang siya ng malalim. At think positive. Pagkatapos niyang manganak, sabi niya sa akin, ma'am kaya ko pala. Ang galing no kasi minsan hindi mo kailangan tanggalin ang takot. Kailangan mo lang harapin ito. So, ito yung tips para sa mental preparation. Number 1, kailangan maniwala ka sa iyong sarili. Gawa ang katawan ng babae para sa panganganak. Kaya, kayang-kaya mo yan, mami. Pangalawa ay visualize. Tuwing gabi, isipin mo yung kalmado or think positive, huminga ng malalim at isipin mo din na dumarating si baby ng safe. Pangatlo, avoid yung mga negative stories. Kung may nagkwento ng mga negative na experience, sabihin mo lang na iba-iba tayo ng kwento. Pang-apat ay prayer o mag-pray palagi. Ilapit mo kay Lord lahat ng iyong takot at kaba. Kasi siya lang ang nagbibigay o pwedeng magbigay sa iyo ng lakas, lalo na sa during nagli-labor. Next ay ang physical preparation. So pag-uusapan naman natin yung physical preparation o paano paghandaan ang ating katawan. Hindi kailangan ng intense workout ha, kundi yung mga simpleng daily habits na makakatulong sa normal delivery. Number 1 is walking. Laking tulong ito para sa maging normal ang position ni baby at mas maging maganda ang circulation at positioning ni baby. Number 2, prenatal exercises like pelvic thrusts or squats kung okay sa OB. Nakakatulong ito para sa opening ng iyong hips. Malaking tulong ito para maging maganda ang circulation at positioning ni baby. Number 3, hydration. Uminom ng maraming tubig lalo na sa huling linggo. Nakakatulong din ito para maiwasan dry labor. Number 4, balanced diet. Iwas sa sobrang maalat o matamis na pagkain at kumain ng maraming gulay, prutas, at food rich in iron. Number 5 is sleep. Alam kong mahirap minsan, lalo na kung nasa 3rd trimester ka na, kasi mabigat na yung tiyan at hirap makahanap ng comfortable position. Pero rest is your recovery preparation. Isa sa mga bagay na nakakawala talaga ng kaba ay ang magkaroon ng birth plan. Ito yung plano kung sino yung gusto mong kasama sa panganganak or kung sino yung gusto mong iwanan ng iyong babies during manganganak ka na, kung sino yung gusto mong kasama during sa labor room, at kung anong sasakyan ang gagamitin, paano yung payment na kung PhilHealth pa or cash. Pag meron ka kasing birth plan, no worries. Kasi naka-organize na lahat. So, hindi lang dapat nesting yung piniprepare o yung katawan, mental, kundi kung ano yung mga dapat gawin during nag-labor ka na,
during mga anak ka na. Isa talaga sa mga nakakatulong during labor ay ang proper breathing at lalo na yung tamang pag-iisip. Iwasan yung magalit, iwasan yung stress. Every time na magkukontract o sumasakit yung tiyan, isipin mo yung tamang paghinga, inhale, at exhale. So, sinasabayan mo siya. Yung parang sinasabayan mo yung alon sa dagat. Ganon yung mindset mo dapat. At every time na nasasaktan ka, yung mindset mo dapat ay, hindi ako nasasaktan, nagbubukas ako. Celebrate your strength after mong manganak. So, minsan iyak ka ng iyak, hindi dahil sa sobrang sakit na naranasan mo, kundi dahil sa sobrang tuwa, sa sobrang saya, dahil grabe kaya mo pala. At hindi mo kailangan maging superwoman. Ikaw lang ay sapat na. Sapat ka, ma'am. Tandaan mo, during labor, kung maranasan mo ulit yung takot or kaba, remember na si Lord ginawa yung katawan mo para manganak at hindi kanya papabaya. Mommies, if you found this video helpful, don't forget to like, comment, and subscribe para updated ka sa mga videos ko.